Sa previous episode, ang bida nating nagngangalang Banasa ay bigla na lang na-summon sa ibang mundo bilang isang kandidato pagkabayani, subalit may problema dahil ang kakayahan niya ay hindi kwalipikado para maging isang bayani at sobrang nadismaya ang hari sa pangyayaring ito. Dahil sa pagkadismaya, nag-utos ang hari na itapon si Banasa sa isang lugar na kung saan ang lugar na ito ay kuta ng mga demonyo para sa paraan na mamatay si Banasa kung sakaling umatake sa kanya ang mga halimaw. Subalit ang di alam ng hari na ang bida nating ito ay may overpowered na kakayahan kaya naman ay nagawa niyang malampasan ang delikadong lugar at nilinis pa niya ito. At sa pagpapatuloy, tumayo siya at nagpaalam bago umalis at habang si Bali ay nakatingin sa kanyang plato, hindi maunawaan ang kanyang sariling nararamdaman at matapos nilang kumain at nagkita muli ang lahat upang magsimulang maglakad pauwi habang lumulubog ang araw. Naisip ni Fleo kung gaano siya kasaya nang malaman niyang hindi itinuturing na mga alipin ang mga demi-human sa mundong ito, ngunit napagtanto niyang hindi lahat ay perpekto at dahil dito, niyakap niya si Riz mula sa likod at sinabi kung gaano niya ito kamahal. Natakot siya sa posibilidad na mapipilitan siyang pumili ng panig sa nalalapit na digmaan. Kinabukasan ay nagluto si Riz ng masarap na meat patties para kina Fleo at sa mga babae. Namangha ang lahat sa sarap ng karne at napansin nilang mas masarap pa ito kaysa sa mga pagkain sa mga restoran. Biglang may kumatok sa pintuan at lumabas si Fleo upang salubungin sila at sa kanyang pagkagulat, ang prinsesa at ang kanyang mga bantay ang naroon at lumabas din si Rice at tinanong ni Fleo ang prinsesa kung ano ang ginagawa niya roon, dahil sinabi na niya sa nakaraan na hindi siya interesado maging bayani. Sinabi ng prinsesa na naroon siya upang humingi ng tawad kay Fleo sa pagtawag sa kanya sa mundong ito at pagkatapos ay itinapon siya nang hindi siya nagpakita ng anumang natatanging kakayahan, nabigla sina Fleo at Riz nang malaman nilang natuklasan na ang kanilang sikreto. Pagkatapos nito, tinanggap nila ang prinsesa sa loob at si Bali ay naglingkod ng tsaa habang nagpapalakas sa kanya at nagpasalamat ang prinsesa at nadama ni Bali ang kaunting pansin mula sa kanya. Hiniling ng prinsesa na umalis sina Bali at ang iba pang mga babae dahil nais niyang makipag-usap kay Fleo ng private. Tumutol si Riz at sinasabing masama ang pagtrato ng kaharian sa kanyang asawa kaya hindi niya ito iiwan ng mag-isa kasama ang prinsesa. Hinawakan ni Fleo ang kamay ni Riz at sinabi sa prinsesa na pwede niyang paaalisin ang lahat, pero mananatili ang kanyang asawa. Malinaw niyang sinabi na kung hindi ito kayang sabihin ng prinsesa sa harapan ng kanyang asawa, dapat na lamang siyang bumalik sa kanyang palasyo at natuwa si Riz sa narinig ngunit bumalik agad ang kanyang atensyon sa pag-uusap. Tinanggap ng prinsesa ang kondisyon at sinenyasan ni Fleo ang mga babae na lumabas ng silid. Nang sila na lamang ang naiwan, nagsimula na ang kanilang pribadong usapan at ang prinsesa ay napaluhod at buong pusong humingi ng tawad sa ngalan ng kaharian. Sinabi niya na ang mga spell na inilagay nila sa kanyang bag at ang pagtapon sa kanya sa mapanganib na kagubatan ay ang kanilang pinakamalaking kasalanan. Sinabi ni Fleo sa kanya na tumayo dahil hindi siya nakikipag-usap sa isang bayani kundi sa isang ordinaryong mangangalakal lamang. Tinanong ng prinsesa kung hindi ba niya tatanggapin ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit sinabi ni Fleo na hindi ito magbabago ng anuman. Hinimok niya ang prinsesa na dumiretso na sa punto dahil alam niyang hindi siya pumunta roon para lang humingi ng tawad. Tama ang prinsesa at inilatag niya ang isang magic map sa harapan ni Fleo at may mga kumikinang natuldok sa mapa na nagpapakita ng posisyon ng hukbo ng kaharian. Sinabi ng prinsesa na ang epekto ng purification spell sa paligid ng kastilyo ay malapit nang mawala, at kapag nangyari iyon ay magpupursigi palalo ang hukbo ng mga demonyo sa kanilang pagsalakay. Sinabi niya na ang kanilang mga mage ay hindi pa lubusang nakakabawi ng kanilang mahika at kulang sila sa mga tropa upang maprotektahan ang lahat ng bayan. Plano niyang ilagay ang kanyang mga tropa sa mga pinaka-estratehiya na lokasyon, ngunit maraming bayan ang maiiwang walang depensa at hiniling ng prinsesa kay Fleo na tanggapin ang trabaho ng pagprotekta sa mga bayang walang depensa at nabigla siya. Napipikon si Riz at tinanong ang prinsesa kung bakit niya hinihila si Fleo sa kanilang digmaan. Gayong alam niyang kinamumuhian ni Fleo ang karahasan at sinabi ng prinsesa na ang hari na gumamit ng purification magic ay malapit nang gumaling, at kapag nangyari iyon ay malamang na magpapadala siya ng hukbo laban kina Fleo at Riz na inaakusahan silang nakikipagtulungan sa mga demonyo. Galit na tinanong ni Rice ang prinsesa kung nananakot ba sila. Sinabi ng prinsesa na kabaligtaran ang kanyang plano at ipinaliwanag niya na habang pansamantala pa siyang pinuno,
may sapat siyang kapangyarihan upang dalhin ang dating hari sa hustisya dahil sa kanyang paglapastangan kay Fleo at sa pagtatalaga ng pekeng bayani. Plano niyang paaalisin ang hari sa trono, at kailangan niya ang tulong ni Fleo para magawa iyon at sinabi ng prinsesa na ang hari ay isang mapagmataas na tao at nais niyang magpatakbo ng mas mahusay pagkatapos agawin ang trono mula sa kanya. Ngunit para magawa iyon, kailangan niyang patunayan na kaya niyang pamumunuan ang hukbo ng mas mahusay kaysa sa hari, at dito niya kailangan ang tulong ni Fleo. Muling sumiklab si Riz ngunit pinigilan siya ni Fleo at natuklasan na niya ang tunay na plano ng prinsesa. Hindi ito naintindihan ni Riz kaya't ipinaliwanag ito ni Fleo sa kanya ng hakbang-hakbang. Sinabi niya na ipinakita ng prinsesa ang lokasyon ng kanilang mga tropa sa mapa dahil nagtitiwala siya kay Fleo. Nais niyang panatilihin ni Fleo ang impormasyong ito sa kanyang sarili upang patunayan sa mundo na hindi siya sasama sa hukbo ng mga demonyo. Inamin ng prinsesa na tama siya at idinagdag na nais din niyang iligtas ang mga bayan. Muling hiniling ng prinsesa kay Fleo na tulungan siya. Samantala ang dating bayani at ang kanyang tagapagsilbing makapal ay patuloy na nagtatago. Nakatago sila sa likod ng mga palumpong at biglang umiyak ang babae dahil sa gutom. Kinuha ng dating bayani ang ilang cookies mula sa magic bag at ibinigay ito sa kanya. Tinanong niya kung bakit patuloy siyang sumusunod sa kanya kahit na lahat ng ito ay nangyari at tinanong din siya ng babae ng pareho. Alam niyang pabigat lang siya at mas madali sana siyang makatakas kung iniwan na lang siya at nabigla si Ed nang marinig ito, at pagkatapos ay sinabi ng babae na ang sandaling binasag niya ang kanilang kulungan ay napakahusay. Patuloy niyang pinupuri ang bayani at sinasabing may mga sandali siyang nakakabilib at napapapula ang mukha nito. Tumayo siya at sinabing magmadali na kaso biglang may dumating na itim na gagamba sa tabi ng babae. Ang gagamba ay naglabas ng sapot at tinali ang babae. Bago pa makatulong ang disgraced hero, siya rin ay tinali ng sapot ng gagamba at isang demon mummy ang dumating at sinabing nakahanap siya ng magagandang specimen para isakripisyo sa kanyang susunod na eksperimento, na ikinatakot ng dalawa. Sa bahay ni Fleo ay nakahiga siya sa kama sa gabi. Iniisip ang kanilang pag-uusap ng prinsesa kanina at napansin ni Riz na nawawala siya sa kanyang mga iniisip kaya lumapit siya sa kama ni Fleo. Binanggit niya na bagaman ayaw niya ng labanan ay hindi niya matiis ang ideya na ang mga maliliit na bayan ay nasa panganib. Idinagdag niya na iniisip niya kung sila ni Riz ay magkakaroon ng mga anak balang araw. Nais niyang mamuhay sila ng masaya kasama ang mga anak ng parehong tao at demonyo. Nagbigay siya ng isang speech tungkol dito ngunit napagtanto niyang halos imposible itong magkatotoo. Ngunit tiwala si Riz na kung may magpapakatotoo ng imposibleng pangarap na ito, si Fleo iyon at hinawakan niya ang kamay nito at nangangakong palaging tutulungan siya sa anumang paraan na kaya niya, at ngumiti si Fleo bilang pasasalamat. Hindi nagtagal ay inatake ng hukbo ng mga demonyo ang kaharian at nagtakbuhan ang mga tao sa kanilang mga bayan at nayon. Isang batang babae ang naiwan dahil naglalaro siya sa kagubatan nang biglang dumating ang mga demonyo. Natakot siya para sa kanyang buhay, ngunit nang malapit nang atakihin siya ng isang demonyo ay dumating si Fleo na sakay ni Riz at may suot na maskarang lobo. Pinalo ni Riz ang demonyo at bumababa si Fleo upang mag-cast ng isang protective spell upang pigilan ang mga demonyo. Sinabi niya sa batang babae na tumakbo na at sumunod naman ito at di masaya si Riz na tinanggap ni Fleo ang kahilingan ng prinsesa nang hindi humihingi ng kabayaran, ngunit sinabi ni Fleo na kung humingi siya ng pera, malamang kumalat ang balita na siya ay isang gold digger. Sinabi niya na sa sandaling pumayag siyang pakinggan ang kahilingan ng prinsesa, natalo na siya sa Battle of Wits at natakot si Rice dahil sa kanilang kultura. Kapag natalo ang isang lalaki sa isang babae ay maaari siyang pilitin na maging asawa nito. Sinubukan ni Fleo na kumbansihin siya na hindi mangyayari iyon at habang tinatanong ng mga demonyo kung bakit nagtatrabaho ang isang demon wolf kasama ang mga tao, sinabi ni Fleo na sila ang mga tagapagtanggol ng bayan na ito at pinaalalahanan ang mga demonyo na umatras na kung ayaw nilang mapahamak. Mapagmataas ang mga demonyo at sinabi na huwag maliitin ang kanilang kapangyarihan. Ngunit pinapaalala ni Riz na hindi man lang nila matawid ang kanyang barrier at biglang dumating ang pinuno ng mga demonyo, isang higanteng pulang Cyclops na may dalang mabigat na pamalo. Sinabi ni Riz kay Fleo na ang Cyclops clan ay isa sa pinakamalakas na uri ng mga demonyo na direktang nagsisilbi sa kapatid ng Demon Lord. Tiningnan ng Cyclops si Riz at tinukso siya at sinasabing ang kanyang kapatid ay napakahina upang maging isang Demon General at mabuti na lang at namatay siya. Nagalit si Riz at sinabi kay Fleo na iwan na sa kanya ang Cyclops.
Sinabi niyang hindi niya hahayaan na madungisan ang pangalan ng kanilang marangal na angkan at bilang kapatid, ipapakita niya kung sino ang pinakamalakas na Demon Clan sa lahat at sinabi ni Fleo na wala siyang karapatang pigilan si Riz dahil ito ay isang personal na usapin, ngunit hiniling pa rin niya na huwag patayin ang mga demonyo. Pumayag si Riz at lumabas ng barrier at hinahampas ng Cyclops ang kanyang mabigat na pamalo kay Riz. Sinisira ang mga puno sa bawat hampas subalit masyado siyang mabagal at madaling naiwasan ni Riz ang lahat ng kanyang atake. Patuloy siyang hinahabol ng Cyclops at gamit ang kanyang kahusayan sa galaw ay paulit-ulit na nagdudulot si Riz ng maliliit na sugat sa kanya. Tinanong ng Cyclops si Riz kung sa tingin niya ay sapat na ito upang talunin siya. Sinabi ni Rice na kung dati pa siya at matagal na niyang pinunit ang Cyclops kaso pagkatapos makilala si Fleo, natutunan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan at sinabi niya sa Cyclops na magpasalamat sa kanyang asawa dahil ayaw nitong patayin siya. Pagkatapos ay nag-activate si Riz ng isang skill upang tumalon ng mataas sa ere at gamit ang kanyang susunod na skill, nagpalitan sila ng posisyon ng Cyclops kaya't nahulog ito mula sa ere at tinapon ng Cyclops ang kanyang pamalo kay Riz, ngunit nagkamali siya dahil nagpalitan ulit sila ng posisyon at natamaan ng kanyang sariling pamalo ang ulo niya. Nagpa siya si Riz na tapusin ang laban at pinalutang niya ang 4 na puno gamit ang kanyang mahika at ginamit ang gravity magic upang mapabilis ang mga ito patungo sa Cyclops. Tinamaan ng mga puno ang mga sugat na ibinigay ni Riz sa Cyclops at naipako siya sa lupa. Hiniling ng Cyclops sa kanyang mga alagad na atakihin si Riz ngunit ginamit ni Fleo ang kanyang mahika upang pigilan ang lahat ng demonyo. Sinabi ni Riz na dapat hinayaan siyang tapusin ang lahat. Ngunit sinabi ni Fleo na nanalo na sila at nakita na niya kung gaano kalakas si Riz. Pagkatapos ay pinagaling niya ang Cyclops na nalilito sa kanyang motibo, binanggit ni Fleo na ginagawa niya ito upang makauwi sila ng payapa at pagkatapos ay nag-activate siya ng lightning magic upang takutin ang mga demonyo at sinabing kung hindi sila aalis ng kusa, palalayasin niya sila gamit ang puwersa. Nagsimulang manginig sa takot ang lahat at agad na nagtakbuhan, inalis ni Fleo ang barrier na kanyang nakast at sinabi niyang mabuti na lang at nagtagumpay sila at niyakap siya ni Riz at sinabi na nagbunga ang lahat ng kanilang pagsasanay. Tinuruan ni Riz si Fleo na ang pinakamahalagang bagay sa laban ay ang pressure at maging kumpiyansa at nakakatakot upang takutin ang mga demonyo at epektibo ito, ngunit nagtataka pa rin si Riz kung ito ba ang pinakamahusay na paraan. Naniniwala siyang ang pagbasag sa lahat ng buto ng mga demonyo ang mas mabuting paraan upang masiguro na hindi na sila babalik. Sumang-ayon si Fleo na tama siya, ngunit naniniwala siyang gagawa lamang ito ng galit sa pagitan ng mga tao at demonyo. Biglang dumating ang mga tao ng bayan upang pasalamatan si Fleo sa pagligtas sa kanila, ngunit nag-aalala sila tungkol sa demonic wolf na kasama niya at siniguro niya sa kanila na ang wolf ay kanyang kasama. Dumating din ang batang babae na kanilang niligtas upang magpasalamat. Ibinunyag ni Fleo na naroon sila sa kahilingan ng prinsesa at dapat siyang pasalamatan ng mga tao imbes na sila, pagkatapos ay sumakay siya muli kay Riz at nagtungo sa susunod na bayan at di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa isang masked adventurer at ang kanyang wolf partner na nagtaboy ng mga demonyo. Napagtanto ng prinsesa na si Fleo ang adventurer at napupuno siya ng pasasalamat sa kanya. Iniisip niya na marami nang nagawa si Fleo para sa kanila at oras na upang suklian siya, samantala si Fleo at Riz ay abala sa pagpapalayas ng mga demonyo at pinapanood sila ni Demon Lord Gao at hindi siya masaya na nagpadala ng mga tropa ang kanyang kapatid na si Sui nang walang pahintulot. Dumating ang isa sa mga lingkod niya at iniulat na naglunsad ng si Sui at nasakop na ang throne room. Nakaupo si Sui sa trono habang ang Goth Mummy na nagtatrabaho para sa kanya ay ipinakita ang 2 tao na kanyang kinidnap. Sinabi niya na handa na ang lahat at kapag hinarap sila ni Gao, isasakripisyo niya ang 2 tao sa Demon God upang isagawa ang isang lihim na teknik na siguradong tatalo sa kanya. Sabik na naghihintay si Sui sa kanyang kapatid at iniisip na pagkatapos niyang talunin ito, ang titulo ng Demon King ay magiging kanya. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.